Good morning mga ka-DI. Have a blessed day sa ating lahat at nandito ako ngayon sa aking trabaho guys. So for this video guys ay may gagawin na naman ako, electric fan. Pero although marami na akong ginagawa, hindi lang ako nagbi-video, hindi ko kinukuhaan. So ngayon lang kukuhaan ko ng video content yung gagawin kong electric fan na galing sa isa sa mga board of director namin at walang power, ginagamit niya to sa kusina. Semi stand fan siya guys, maliit lang siya. So titingnan natin kung ano yung magagawa natin dahil tinistingan ko doon na hindi gumagana at tinister ko din nung wala talagang continuity. So ang nakikita kong diferensya baka yung thermal fuse naman niya. So antabayanan niyo ako guys at susundan lang niyo ako. One eternity later. So narito tayo guys sa working place ko. Ito yung electric fan guys. Yan. So titistingan natin kung para makita din yun na hindi talaga gumagana, nire-repair natin. So plug natin guys. Yan. So pindutin natin. Yan o. Walang power talaga. Hindi siya gumagana. Yan. Yung 1, yung 2, yung 3, wala guys. So, yun yung kumpunihin ko ngayon na dodoktorin ko kung ano yung magagawa natin dyan. So, stay tuned lang guys mga ka-DI. Matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload ng video. One eternity later. Yan ang mga ka-DI ay binaklas na natin yung mga parts niya, pati yung LC dyan. So bubuksan natin to guys. Nandito naman yung coil na side at nandito yung thermal fuse niyan. So bubuksan ko guys. One eternity later. So yun guys, nabaklas ko na. Pero pinahirapan ako pagtanggal ng mga tornilyo na to. Kung nakikita nyo guys, pinukpok ko na yun. Kaya medyo nasira yung mukha ng tornilyo. Dahil lang hirap buksan, dahil hindi pa pala ito nabubuksan talaga. Yan o. Pinukpok ko yan ng flat screw para lang lumambot. Nahirapan ako. So ito yung guys yung gusto kong ipaalam sa inyo. Pag nga nagtanggal kayo ng cover na to, makikita niyo yung coil, yung pinaka stator niya, kailangan lagyan nyo ng tali para hindi ito mahatak to. Ito mga putol na kasi ito, yan o. Dahil pagka magbaklas kayo nito, mahatak to, baka maputol yung mga coil na yan, yung mamaliliit na coil na yan. So kailangan talian nyo muna bago tanggalin to para hindi yan maputol. Pagka naputol na kasi yan, hindi na nyo mare-repair to, pariwain na ninyo guys. So yun, antabayan na ninyo guys dahil hindi ko pa natapos, baklasin ko yan para mapalitan ko na ng thermal fuse to. One eternity later. So yung mga ka-DI, nakuha ko na yung thermal fuse na ito, naka-connect dito. Yung line 1 niya papunta dito sa coil niya guys. Diyan naka-connect yung thermal fuse. So natanggal ko na, nandito guys. Yan. Ito. So ipakita ko sa inyo na sira yan. Titesterin natin guys. Ayan o. Pag i-short natin, pumapalo yung tester. Pero pagka dito,
Yan. Dapat papalo yan eh. Pero hindi pumapalo guys. So meaning to say, open to, naputol siya dahil tumaas yung amperahe ng electric pan natin guys. So ito yung parati na damage. Ito yung nagbibigay protection sa motor. Itong thermal fuse na to. So wala guys oh. So yun, antabayanan lang niyo guys. One eternity later. So yung mga ka-DI, nilagay ko na yung 2 amperes na yan thermal fuse. Magkaiba to sa yung bilog kanina. Ito malapad siya. So hihinangin ko na lang to guys. Yan, hihinangin ko. At gamit ko yung soldering gun natin guys. So kung titingnan natin guys, yung tinanggal natin ganito. Yan. Bilog siya. Ang pinalit natin is malapad. Pero parehas sila ng amperahe. 2 amperes guys. So yun guys, antabayanan lang nyo. Ihinangin ko muna siya guys sa pamamagitan ng ating soldering gun. Mabilis kasi 2 minute kaysa yung soldering iron guys. So yun, antabayanan nyo guys. Tune in lang kayo. One eternity later. Ayan na mga ka-DI, nilagay ko na siya pero hindi ko pa nilagyan, ay 2 tornilyo pa nilagay ko guys. Yung ilalim wala pa. So na-symbol ko na. Ito na yung insulator ko doon sa thermal fuse natin. So naitalian na natin ng cable tie din kabilaan para matibay siya. So ito naman ibabalik ko dito. Dito nakapwesto yan guys. At saka itong pinaka main supply niya ay tatalian din natin ng cable tie para hindi gagalaw itong mga wire na to. So yun guys, tornilyohan ko, higpitan ko yung mga tornilyo at maya maya para matestingan natin guys. So tune in lang kayo mga ka-DI, malapit na ito matapos guys. One eternity later. Yun nga pala guys, bago ko paganahin, testingan natin. Salamat nga pala dun sa mga subscriber ko na walang sawa na sumusuporta sa aking mga sa YouTube channel ko. At thank you sa inyo guys. God bless sa inyo. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon. At hindi lang sa electrical or yung mga DIY kong ginagawa guys, at na sana panoorin din niyo yung mga ina-upload ko about sa mga ginagawa namin sa church, praise and worship guys, at nawa ay yung mga pag-aawitan namin para sa Panginoon ay mabibless kayo guys. So yun guys, titestingan na natin guys mga ka-DI. So pa-plug natin. Ayan, pindutin natin guys para malaman natin. Ayun. So gumagana na siya mga ka-DI. So pindutin natin number 2. Ayan. So na-solve natin yung problema niya. Ito lang. Sundan lang ninyo guys yung video ko kung paano tanggalin ito at paano magkabit guys ng thermal fuse. Yan yung nag-protect sa ating protection sa ating mga motor guys, na hindi tayo masunugan pagka tumaas ang amperahe, napuputol yan siya guys. So i-assemble ko na lahat guys at tune in lang kayo hanggang matapos to. One eternity later. So yan guys, na-assemble na natin, nailagay na natin yung hélice niya. Titestingan natin ulit guys
para makita ninyo na okay na talaga. So ayun, pindutin natin number 1. So ayun guys, salamat sa Panginoon na naging successful yung ginagawa ko ngayong umaga guys. At siya nga pala sa mga subscriber ko, sa walang sawang sumusuporta, thank you. Sa hindi pa nakapag-subscribe na aking channel, don't forget to subscribe guys, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video parating pa guys. At God bless sa ating lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng buong may kapal sa ating mga buhay guys. Jesus first muna bago ang lahat. God bless.